wala akong tunog yan. Hello, hello. Hello, Micos. Hello, hello. Hello, Hello. Micos. Hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, Micos. Hello. Hana, Hana, Hana. Pa-check, nasa gitna ba? Hindi ba? Hindi ka nagtitiwala sa direction ko eh. Magandang umaga po sa ating lahat. Good Good morning! morning! Naku, mahina. Magandang umaga po sa lahat. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Papurihan po natin ang ating Panginoon sa mabiyayang umaga na ipinagkaloob niya sa atin. Purihin, purihin! Ang Diyos ay purihin! Pag-ibig sa atin, di nagmamali. Tayo'y tinubos dahil sa pagdilim, upang ang luwalhati ay ating kamtin. Purihin, purihin, ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin, ng buong pag-ilim. Ang Diyos ay lapitan at pahatiin. Lagi sambahin, papurihan natin. Dahil sa dugong nagos sa Kalbaryo, patawad ng Diyos na kamtan ng taong. Huwag kang mapalipalapit kay Kristo. Luwalhati ng langit ay matatamo. Purihin, purihin, ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin, ng buong pag-ilim. Ang Diyos ay lapitan at luwalhatiin. Laging sambahin, papurihan natin. Tunay na biyaya'y ating natanggap kay Kristo na ating tagapagligtas. Lalong pagpapala ang namamalas sa lahat
napakarami ng aming mga kasalanan. Panginoon, hinihingi po namin ng tawad ang lahat ng aming sin at lahat nabubuhay mo. Buong isip, damdamin at puso ko, maging ilaw ang buhay sa mundong ito. Nabubuhay ako lamang sa'yo, damdamin ko ilaw ang buhay sa mundong ito. Para sa'yo ang awit ko, para sa'yo ang tinig ko, para sa'yo iniaalay ang buhay ko. Para sa'yo nabubuhay ako lamang sa'yo. Buong isip, damdamin at puso ko, maging ilaw ang buhay sa mundong ito. Para sa'yo ang awit ko, para sa'yo ang tinig ko, para sa'yo iniaalay ang buhay ko. Nabubuhay ako lamang sa'yo. Buong isip, damdamin at puso ko, maging ilaw ang buhay sa mundong ito. Para sa'yo ang awit ko, para sa'yo ang tinig ko, para sa'yo iniaalay ang buhay ko. Dahil sa'yo ang pag-ibig ko, dahil sa'yo ang awit ko, dahil sa'yo naliwanag na ang buhay ko. Dahil sa'yo
para sa'yo. Dahil alam din namin na dahil sa'yo, naramdaman namin ang tunay na pagmamahal at nakaramdam kami ng satisfaction, nakaramdam kami ng lahat ng kailangan namin sa aming buhay para kami ay maging masaya at maging kontento, Panginoon. Lord God, sa aming pagbubulay-bulay ng mga salita mo, gabayan mo ang aming pastor na siyang maghahatid nito. Gayon din, Panginoon, ang aming internet connection. Gabayan mo rin, Panginoon, ang mga taong gagamitin mo sa umagang ito. In Jesus' name, in your power, O Lord, lahat ng maaaring makasagabal sa amin upang kami ay mawalan ng focus sa aming pag-aaral. In Jesus' name, in your power, they will not win, Panginoon. Hindi sila magwawagi. At anumang, Panginoon, na interruptions na mangyayari ngayon, in your power, hindi sila magwawagi. Lord, we offer everything. We put everything in your care, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay makasimula sa ating gawain. Kaya mo ihanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo, iyong kakamtan, ang iyong sarili. Sa Kanya at talaga tutulungan ka na kapag ika'y natitiwala.
tayo po ay magdili-dili. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magandang umaga po. Ama, nandito po ang iyong mga anak upang ikaw ay aming sambahin at ikaw ang aming papurihan, pasasalamatan dahil sa lahat ng bagay ay nanggagaling po sa iyo lamang, O Diyos. Sa umagang ito, Ama, nagpapakumbaba po kami na kami iyong tatanggapin sa aming pagpupuri, pasasalamat sa iyo. Ama, inayahan po namin ang iyong banal na Espiritu upang siya po ang mag-guide sa amin habang kami ay nagpupuri sa iyo, Ama. Kaya po, Ama, sa umagang ito, ang iyong tagapagsalita, O Diyos, na gagamitin ay looban mo nawa na iyong banal na Espiritu. Maging kaaya-aya, Ama, ang aming pagsamba sa iyo dahil ikaw po ang aming Diyos. Maraming salamat po. Pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Para po sa basa ng tugunan, ang hari sa iyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diay tinawag din naman na kayo isang katawan at kayo'y maging magpapasalamat. At anuman ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niyo. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Tayo pong lahat. Mga anak, magsasingatalima kayo sa inyong mga magulang lahat ng bagay sapagkat ang totoong nagpapalugod sa Panginoon. Isang magandang umaga ang aming pinagkakaloob sa iyo, dakilang Diyos. Tunay nga po na nagpapasalamat ang bawat sa amin sa kagandahang loob mo na ipinaranas sa bawat isa sa amin. Sa loob ng isang linggong dumaan sa aming mga buhay, ang iyong pag-iingat ang aming naranasan. Ang iyong pagpapala hindi lamang sa buhay pisikal, maging sa buhay espiritual, ay amin ding naranasan. Nais namin, Panginoon, na kilalanin ang iyong banal na presensya. Nais namin itaas ang iyong dakilang pangalan na sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay ng bawat isa sa amin, meron pa rin kaming Diyos na nalalapitan.
Diyos na natatawagan, Diyos na inaasahan, na siyang nagkakaloob ng lahat ng aming mga pangailangan. Salamat, Panginoon, na sa mga panahon ng mga pagsubok na dumadating sa buhay ng bawat isa amin, lagi po naming naranasan na Ikaw ay malapit sa buhay ng bawat isa amin, na Ikaw ay tunay na nagmamalasakit sa bawat isa. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, itinataas ka namin, dinadakila po namin ang dakilang pangalan. At sa umagang ito, Panginoon, Ikaw nawa ang maitaas sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya nga po lahat ng iyong mga anak na narito ngayon, sila po na nakaranas ng mga karamdaman. Mga karamdaman na iba ay gumaling na, ang iba, Panginoon, ay patuloy mo pang hinihipo ng iyong mapagpagaling na kamay. Kami, Panginoon, ay maasa ng iyong kapangyarihan, ang iyong pagpapagaling ay patuloy na iparanas sa bawat lalo na ito ang kapanaan na po sa noon ng kapatid na may. Salamat din, Panginoon, sa aming mga kapatid na Marjorie at si Grace. Salamat sa kagalingang pinagkaloob mo sa aming kapatid na Linda. Ngayon din, Panginoon, ang patuloy na paghipo mo sa mga may karamdaman katulad ng aking mga bayaw, si Mike, yung Tony, maging si Siahon na aming bayaw din. Nang bawat sa kanila, Panginoon, ay nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok, hindi lamang sa pinansyal, pati sa kanilang mga pisikal na pangatawan. Sa iyong kalooban, Panginoon, tinatalaga po namin ang bawat isa sa kanila. Maasa kami, Panginoon, na kahit po yung aming mga kaibigan na nagkaroon ng mga karamdaman na dala ng COVID-19, salamat po ng iba ay pinagaling mo na, ang iba ay kasalukuyan at papagaling. Tulad po ng aming mga kamanggagawa, ang Pastor Romy Manansala, kanyang pamilya, ang iba naming mga kaibigan at mga classmate na ikaw, Panginoon, ang higit na nakakalam ang kanilang mga pangalan. Ang iba, Panginoon, narito sa Pilipinas, ang iba ay nasa ibang bansa. Pero ikaw, Panginoon, na higit na tumutugon sa aming mga panalangin. Ang iba'y pinagaling mo na, ang iba, Panginoon, ay kasalukuyang pagpapagaling. Loobin mo, Panginoon, na sa umagang ito, ang bawat isa sa amin, ang aming mga nasa ng puso ay magkaroon ng katuparan, lalo pa at ito ay nakapaloob sa banal na kalooban. Maasa kami, Panginoon, na kahit ang mga gawain sa loob at labas ng bahay-sambahan ay patuloy mo, Panginoon, pagpapalain, maging ang aming online ministry, maging mga Sunday school, mga Bible study, at iba pa mga gawain sa loob at labas ng bahay-sambahan. Sangkapan mo ng kapangyarihan ng iyong mga anak na ginagamit. Patuloy mo, Panginoong, palawakin ang mga gawain ito na nagbibigay ng katatagan sa buhay pananampalataya. At ang iba naman, Panginoon, ay naging daan upang makakilala sa iyo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon. Ang iba na ay mga kasamang Panginoon. Ang iba ay wala rito, ang iba ay nasa ibang bansa, ang iba ay nasa malayong mga lugar. Patuloy na naabot ng iyong mga salita ang aming mga kapatid na ito. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy mong pasaganahin ang kanilang mga buhay, at patuloy na gamitin daluyan ng pagpapala para sa bawat isa. Ang lupo ng misyon, sa kanyang mga pagpulong, sa kanyang mga gawain, sangkapan mo ng iyong kapangyarihan, mula sa Pangulo hanggang sa kanyang mga kaanib, maging ang lupo ng edukasyong Kristiyano. Patuloy ka, Panginoong, magsangkap ng iyong kapangyarihan sa bawat isa, sa pangunguna ng kanilang Pangulo, lahat ng mga Sunday school teacher, mga ginagamit mo sa larangan ng pagtuturo at pagdisipulo. Maging sa aming lupo ng pananalapi. Salamat, Panginoon, sa makayang pangunguna ng bawat isa. Alam po namin, ginagamit mo ang bawat isa na daluyan ng iyong pagpapala para sa iglesia nito. Maging ang iba't ibang mga pamunuan ng iglesia mula sa mga predikador,
mga pangulo ng mga kapisanan, at iba pang mga sangkap ng lupong pamunuan. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa bawat isa. Ang bawat paghahanda, hindi lamang para sa kumperensya, kundi para sa pagpapalaganap ng mga salita, hindi lamang sa lugar ng bayanan, hindi lamang sa Batangas, hindi lamang sa San Pedro, kundi sa iba't ibang mga lugar na nararating ng iyong mga anak. Nawa, Panginoon, ay magamit ang mga karanasan, ang mga pagpapalang tinanggap ng iyong mga anak upang marami pa ang bilang na madagdag sa mga sampalataya sa iyo at gayon din ang maglilingkod sa iyo sa iba't ibang mga tiyakang gawain. Bawat bahagi po ng gawain sa buong maghapong ito, sa iyo po namin itinatalaga. Alam po namin ang salita mo ay hindi babalik na walang kabuluhan. Ito'y magkaroon ng kapangyarihan sa bawat makikinig sa kapurihan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, nasa script. Samahan po ninyo ako sa pagbasa ng ating batayan mula po sa Awit, Kapitulo 11, 119, talatang 17 hanggang 24. Sa magandang balita Biblia, ganito po ang sinasabi: Itong iyong abang lingkod, O Yahweh, naway pagpalain, upang ako ay mabuhay at ang utos mo ay sundin. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan, kabutihang idudulot sa akin ng iyong aral. Ang buhay ko sa daigdig ay pansamantala lamang, kaya huwag mo ikukubli sa akin ang kautusan. Ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahangad, ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Ang mga mapagmataas iyong pinaparusahan at iyong isinusumpa sa utos mo ay laban. Sa ganitong mga tao, ilayo mo akong ganap, yamang ang iyong kautusan ay siya kong tinutupad. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buong mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Pinagpala ng Diyos ang kanyang banal salita. Ngayon po ay makakarinig tayo ng papuring awit mula sa YES Choir. O Jesus, nawa'y igawad mo ang hangad ko. Biyayang mata mo, malunginaw pa, at magibayo, bawat araw. Pagkakita ko sa'yo,
ibig mo, gawin ang ibig mo. Nasa kapwa ko maging katulad mo. Poong Jesus, nawa'y itulot mo ang hiling ko. Biyayang mata mo na lumalim pa at mag-iba yung bawat araw. Pagkilala ko sa'yo, gawing wagas, pagsunod sa iyong mga bakas. Gawing wagas, paglingkod sa'yo hanggang wakas. Nawa'y ang ibig mo, gawin ang ibig mo. Nasa kapwa ko maging katulad mo. Poong Jesus, nawa'y pakinggan mo ang dasal ko. Biyayang mata mo, tumalisay pa at mag-iba yung bawat araw. Ang pag-ibig ko sa'yo, gawing wagas, pagsunod sa iyong mga bakas. Gawing wagas, paglingkod sa'yo hanggang wakas. Nawa'y ang ibig ko, gawin ang ibig mo. Nasa kapwa ko maging katulad mo. Panibukas sa pagugulay ng alala sa inyong tagapagsalita na kahit hindi na po ipakilala at kahit may takip ang muka ay kilala niyo na at wala na po kayong magawa sapagkat ako po talaga ang inyong pastor. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kagalakan ko po na muling magsalita sa ating harapan na bagamat mayroon po mga patlang sa bawat linggo. Salamat po sa ibinibigay na pahinga sa akin na ating lupon ng programa na katulad po noong nakaraang linggo ang ating tagapagsalita, ang Pastor Jerome, na hindi naman iba rin sa inyo, na nadistino rin sa ating lugar. At sa darating pong linggo, nakapahinga na naman ako dahil ang teacher Cora ang siyang magsasalita sa ating kalagitnaan. Kaya sa bawat sinasabing linggo na hindi ako nakakapagsalita, yun po ay dagdag ng oras para sa paghahanda. Ang naging problema ko lamang po, dumalaw po kami sa aming mga anak noong isang araw, yung pong aking outline ay naiwan ko. Hindi ko na po binalikan. Kaya kagabi aking muling sinulat, buti na lang, at nakuna na ng ating kapatid na Brian at makikita na po sa ating screen yung mensahe. Anyway, katulad po ng aking gustong maging pasimula, kung ating pong parang tema, ang salita ng Diyos ang pangunahing sentro
sa ating mga buhay, hindi po ligid sa inyo ang mga pangalang aking babanggitin. Ang iba ay patay na, ang iba ay nabubuhay pa. Pag sinabi nating Billy Graham, meron po bang hindi nakakapakinig pa ng pangalan niya? Billy Graham. Yan. World Evangelist. Di ba? Hindi ko alam kung napakinggan nyo ang evangelista Greg Tinson. Isang kilalang evangelista ng Pilipinas mula sa parting Visayas region. Paul Mortiz. Napapakinggan hanggang ngayon sa radyo. Okay? Rex Humbard. Narinig natin sa telebisyon. Hindi ko alam kung buhay o patay na, pero yan po yung mga dating mga kilala. Jimmy Swaggart. Evangelist din po yan, and radio, yung TV personality at singer. At marunong din po siyang magpiano. Ang Reverend Ezekiel Lazaro Sr., nadistino rin dito, dating evangelista general ng Yemilip. Ang Reverend Emilio Estilo, siya po ang kasalukuyan ng nungkulan na punong maestrado ng mataas na hukuman. Sila po ay mga kinilalang mga evangelista ng Yemilip, kanilang distrito at kuminsan sa national level. Kung tayo ay titingin at makikinig, ano ba yan? Kompleto ba? Yung pinaward ko sa iyo, pwede bang i-ano na? Sino bang nandun? Ha? Pwede ba? Wala yun? Hindi nakasama? Okay, hindi balik. Ibig sabihin, title lang saka yung 1, 2, 3. Okay. Kung ikaw ay isang mananampalataya, totoo po yan. Basahin po ninyo. Ano titingnan? Kilos? Ano papakinggan? Yung pananalita at ano yung pagmamasta sa iyo? Yung gawa. So yung kilos, yung pananalita at yung gawa, importante. Kasi diyan po nakasalalay kung ang isang tao ay susunod sa pananampalatayang Kristiyano kung ikaw ang susundan. Pero wala po tayong katiyakan kung tayo nga ang susundan kung hindi nakasentro ang ating buhay sa salita ng Panginoon. Sa Biblia. Kasi pag ang babatayan ng mga tao na susunod ay ang ating sariling buhay, ang ating sariling pamantayan, may kanya-kanya tayong pamantayan na kung minsan hindi po nakakaabot doon sa pamantayan ng Diyos. Ang buwan ng Enero, katulad na aking sinabi noong unang linggo, ay ipinagdiriwang sa ating bansa bilang tinatawag na Bible Month. Ito po ay diniklara na ng presidente ng ating bansa na kung saan ang sambayan ng Pilipino ay dapat isineselebrate, ipinagdiriwang yung tinatawag na buwan ng Biblia. At ang Philippine Bible Society bilang siyang nangunguna na ahensya, ang siyang nagpapalimbag ng mga sipi ng Biblia at tumutulong na makapagpamigay ng mga Biblia o magbenta sa murang halaga para ang lahat ng mamamayang Pilipino ay maabot ng tinatawag na salita ng Diyos. Katulad na aking nabanggit at ito'y muli kong sasabihin, alam ko ang namayapang patid na Ron Navarro ay member ng Gideons, no? Alam ko sila ay kasi ang karamihan na member ng Gideons, mga negosyante. Sila po ay kabilang doon sa mga lalaki at babae na itinalaga na mamudmod ng mga Biblia sa mga simbahan, sa mga bilangguan, sa mga ospital, saan pa ba? Sa?
paaralan, ayan, school, sa mga hotel, motel, mga inn, at iba pang mga remote places na talagang ang sipi ng Biblia ay hindi pa nakakarating sa kanila. Ang iba ay nagpapalimbag sa wikang Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Tagalog, ano pa ba mga salita? Ibanag. Yung mga salita na yung sa parting Pangasinan, Pangasinense, yung salita nila. Ayaw nilang tanggapin Panggalatok eh. Pero lahat po ng mga sali ng Biblia ay sinikap na maipamigay sa iba't ibang mga lugar. Bakit? Sapagkat gustong maabot ng mga namumuno sa mga samahang ebangheliko sa buong mundo na marating ang individual na tao o hindi man individual, yung pamilya ng kopya ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang pangunahing sentro sa ating buhay, dapat ang Biblia ay talagang bahagi ng ating pamumuhay. Sabi nga ng ating butihing evangelista sa buong mundo, sa ating kilos, sa ating pananalita, sa ating mga gawa, pakikinggan, titingnan, at obserbahan ng mga tao sa ating kapaligiran. Importante po. Kung ating buhay ang magsisilbing refleksyon o salamin ng banal na kasulatan. Ibig sabihin, sino po may dalang salamin ngayon? Yun. Bihirang lalaki may dala. Si Bong may dala. Sino pang lalaki may dala salamin? Yung salamin, yung mirror. Salamin sa mata pala yung iba. Roger, salamin sa mata. Pero, pag sinabing salamin, mirror, pag tinignan mo ang salamin, anong makikita mo? Isyo ng Diyos. Na hero sa ano? Kung nating bayan, mula po sa awit 119, 8 talata lamang po yun, mula sa talatang 17 hanggang talatang 24. Ang sabi po ng mga nag-aaral sa Biblia, ang Psalms 119 ay kinikilalang isang napakalaking tagumpay. Ibig sabihin, ipinapahayag ng mga salita sa talata ng chapter 119 yung napakalaking tagumpay ng bawat istansa, bawat bahagi po noong chapter 119 ng pagtagumpay. 24, nahayag sa mga nakakaroon ng sabuatan na ang pinag-uusapan at pinag-aaralan kung paano mapapahamak ang lingkod. Ang ng kautusan na para sa ito yung magsisilbing gabay at gagabay sa kanyang pamumuhay. So, napaka-importante ang salita ng Diyos para sa mga awit. Dahil sa gitna ng mga hamon, mga pagsubok sa buhay, nakita niyang ang salita ng Diyos ang nararapat maging pangunahing sentro ng kanyang buhay. Tanong, paano magiging pangunahin o magiging sentro ang salita ng Diyos sa ating mga buhay? Pag-isipan po natin. Paano ang salita? Siguro magbigay ako ng mga pasero ang lilas sa buhay. Upang po at sundin ang salita. Mga para ang kasama sa ating buhay kung ano sa ating mga buhay. Mahirap maging sentro ang salita ng Diyos sa ating mga buhay kung unang-una wala po tayong salita ng Diyos. Unang-una hindi natin binabasa ang kanyang salita. Unang-una hindi po natin ito pinagbubulay-bulayan.
kailangan ang salita ng Diyos ay magkaroon ng kapangyarihan sa buhay natin sa pamamagitan ng pagkilala sa kayamanan ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Di ba sabi nga doon sa Mateo, kung saan naroon, anong sunod? Ang iyong kayamanan, doroon ang iyong puso. So ano ngayon ang pinagtutuunan ng iyong puso? Ano ang pinaglalaanan ng iyong pag-iisip? Kayamanan. Ang mayaman ay gustong maging mayaman pa. At yung walang yaman, gusto yumaman din. Kaya hindi naman po atin-atin lang naman ito, no? Kung sakali po meron tamaan, pasensya na po. Pero pansinin po nyo mga lotto outlet. Kahit panahon ng pandemya, punong-puno. Tama ho ba? Bakit? Kasi gustong sa konting barya na ilalagay ay magkaroon ng biglang yaman. Samantalang po yun ay iniipon mo araw-araw, matagal nga lang, pero magsisilibin siya isang kayamanan. Nakita niyo po ba yung pinakita sa YouTube na isang magulang na nag-ipon ng barya para ibili ng cellphone ng kanyang anak na eskola? Nakabili po siya sa pamamagitan ng mga inipon niyang mga baryang-barya talaga. Liliit na sentimo. At meron dyan na pinakita na ang kanyang ginawang ipunan ng barya ay yung tangke ng tubig. Nakita niyo po ba yun sa Facebook? Na sa pamamagitan ng kanyang kinikita parang meron siyang isang shop, lagi siyang naglalagay ng extra na mga barya doon sa tangke ng tubig. At siya ay nakaipon ng kung ilang milyon. Maraming mga tao ang nag-iisip na yumaman, na hindi naman po siguro masama. Basta tama lamang yung pamaraan. Pero sa dinami-dami na pwedeng pagtuunan ng pansin para maging mayaman, ang salita kaya ng Diyos ay isa sa napagtutuunan ng pansin ng ating mga kapatiran. Meron dalawang kahilingan ng mga awit ayon doon sa talatang 17 at 18. Ang una, ang sabi niya, gawan mo ng mabuti ang iyong lingkod. Alam niyo po, sa buhay natin ay importante na tayo ay merong mga panalangin. Ang ating mga panalangin ay para gumawa ng mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Bihira naman sa atin yung mananalangin, sabi, Panginoon, gawan mo po ng masama ang aming pamilya. Di ba? Maliban na lang talaga sobra na yung depression sa buhay. Hindi po siguro pero ano ba, sasabihin ko ba nagkataon o talagang niloob ng Panginoon? Na ako po mayroong 3 bayaw, asawa ng aking 3 kapatid. Yung isa, naka-schedule sa Miyerkules for radiation 33 to 35 times at 5 times na chemo. Yung isang bayaw ko, yun po'y merong rito parang bukol dito sa liig. Yun namang isang bayaw ko ay meron namang ano ba yun? Puro cancer cancer naman sa baga. Nang sabi nung kanyang asawa, baka hindi na abutin ng 1 o 2 linggo. Kaya nakalagpas daw 1 linggo Kaya meron pa sila hinihintay na ano. Kaya pinag-iisipan na nila yung memorial plan. Kasi pagka yung namatay at biglang kukuha, mahal. Kaya sabi, kung meron ka ng pang-down, mag-down ka na ngayon para kung dumating yung oras ng kamatayan, hindi siya magbabayad doon sa in-need na tinatawag. Yung isa naman, ano ba yun?
Gallbladder, gallstone. Kidney stone. Kidney mismo. Okay. Ang kidney ay kailangan din ang dialysis. So, para sa mga kapatid ko, sasabihin natin na yun ay parang hindi magagandang pangyayari. Parang simultaneous Ipagpasok po ng December, January, yun na yung nangyari. Kasi, nung magpa-check up, parang nung makita, stage na higit pa sa 1 and 2 ang kanilang mga karanasan. So, dahil doon, sila ay nag-iisip, nanalangin na Panginoon, ang iyong kabutihan pa rin ang maranasan. Para sa akin, bagamat emosyonal, apektado rin po ako dahil kapatid ko yun. Ano man ang mangyari, kapatid ko po yung tatlo Puro babae. Anyway, aming panalangin, ang Diyos ay gumawa pa rin ng mabuti. Yung isa na merong lung cancer, sabi niya, Panginoon, nagsisi na po ako. Panginoon, pinatawad mo na po ako dahil humingi na po ako ng patawad. Panginoon, hindi ko na po kayang tiisin to. Kunin mo na ang aking buhay para makasama mo na. Yun ang kanyang panalangin. Nahihirapan siya. Pero yung dalawa, gusto pa nilang mabuhay. Kaya paglaban sila. Ang aking panalangin, patuloy pa rin gumawa ang Diyos ng mabuti. Ang maganda po roon. Sabi roon, yung pangalawang panalangin, buksan ang mga mata. Napaka-importante po ng mata Kaya nung 2020, yung sabi, perfect vision. 2020. Di ba? Ang problema, pagka inalis mo yung salamin hindi naman perfect ang vision Minsan nadadaya natin. Kaya nagputok po yung ganito ko Nakasalamin ako, naka-face mask, naka-face shield. Yung pala, salamin na yung binabangga ko. Wala akong malabas salamin, di ba? Talagang alin sa dalawa, ang sumabog yung salamin o yung noo ko, yung kilay ko, mas manipis po ito, kaya ito yung nagputok. Pero, pag sinabing buksan mo ang aking mga mata, ibig sabihin, importante po yung ating paningin. Importante po yun. Ang layunin po ng unang dalangin ay upang siya'y makaranas ng tunay na buhay, yung isang buhay na naayon sa kalooban ng Diyos. Tandaan po natin, hindi po lahat ng tao ay nakakaranas ng tunay na buhay, yung buhay na, sabihin natin na kaaya-aya, yung buhay na masaya, yung buhay na meron tinatawag doon sa chapter 10, verse 10 ng Juan, yung buhay at ng kasaganaan nito. Yun lamang mga tao na sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya hindi lahat ng tao ay nakakaranas ng buhay na kaaya-aya. Hindi lamang sa paningin ng Diyos, kundi sa paningin ng ating kapwa-tao. Dahil din sa mga panganib na hinarap ng salmista, ang kanyang dalangin ang magliligtas sa kanya sa masasamang balak ng kaaway. Ibig sabihin, dahil siya ay nagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon, kahit pa magtulong-tulong yung mga tao sa kanyang kapaligiran laban sa kanya, kaya niyang tumayo ng diretso, kaya niyang magtagumpay, sapagkat alam niyang siya'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ang kanyang salita ang sentro ng kanyang buhay. Tanungin nga po niyo katabi niyo, kapatid, sentro ba ng buhay mo ang kanyang salita? Kumusta po tayo? Talaga bang ang kanyang salita ay pinapahalagahan natin sa ating mga buhay? Talaga bang ang salita ng Diyos ang nagiging gabay natin sa araw-araw?
Talaga bang ang salita ng Diyos ang nagliligtas sa atin sa mga masasamang balak na ating mga kaaway? Yung ikalawang panalangin ay kahilingang buksan ang mga mata. Ito ay nangangahulugan na nais maunawaan ng salmista ang kahulugan ng salita ng Diyos. Lagi po nating tatandaan, kung ang salita ng Diyos ay maipapaliwanag at maunawaan ayon sa kahulugan nito, masusumpungan ang kahangahangang kaugnayan nito sa ating mga buhay. Ulitin po yun. Kung ang salita ng Diyos ay maipapaliwanag, mauunawaan, ayon sa kahulugan nito, masusumpungan ang kahangahangang kaugnayan nito sa ating mga buhay. Kaya nga po, sa kabila ng mga hamon, sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, ang wastong kahulugan at aplikasyon ng salita ng Diyos ay isang makapangyarihang kasangkapan upang tayo'y magtagumpay. So, ang ating talata ay nagpapahayag ng pagkilala sa kayamanan ng salita ng Diyos sa ating mga buhay ay isang kaparaanan kung paano magiging pangunahin o sentro ng ating buhay ang kanyang salita. Pangalawa, mula po sa talatang 11, talatang 20, ako'y isang dayuhan sa lupain. Huwag mo akong ikubli o huwag mong ikubli ang mga utos mo sa akin. Ang puso ko ay nadudurog sa pananabik sa lahat ng panahon sa mga batas mo. Dito naman po ay ating makikita ang pag-unawa sa kalooban ng Diyos para sa ating mga lakbayin. Tandaan po natin, hindi po itong lupa o mundo ang permanente nating tirahan. Tayong lahat ay mga dayuhan lamang. Tayo ay mga manglalakbay. At kailangan po nating lubusang maunawaan ang kalooban ng Diyos para sa ating paglalakbay. Dahil ang ating lakbayin ay parang nagpapasimula pa lamang, iba ay iba'y nasa kalagitnaan na, pero hindi pa po tayo nakakarating dun sa dulo na ating dapat na nilalakbay. So, inilalarawan ng salmista ang kanyang sarili bilang isang dayuhan sa lupain. At pag sinabi pong dayuhan, nakapaloob po rito ang buhay ng isang dayuhan na maraming hamon sa buhay. Una, kakaunti lang ang karapatan ng isang dayuhan kumpara doon sa talagang doon na namimulungihan. Kung ang salita ng Diyos ay maunawaan ng higit, ayon sa salmista, ito ang gagabay sa kanyang lakbayin sa gitna ng maraming hamon sa buhay. So, para sa ating pagbubulay, ating magandang pansinin na yung tamang pagkaunawa sa kalooban ng Diyos para sa ating mga lakbayin ay isang panalangin na ang nais ng salmista, ang sabi niya, huwag mong ikubli ang mga utos sa akin. Isang dalangin, ang ibig sabihin, maunawaan ko ang iyong kalooban. Pag sinabi po natin na ang Diyos ay merong magandang plano sa ating mga buhay, hindi po ba ang Diyos na nakakaalam nun? Alam po ba natin kung ano yung plano ng Diyos sa ating buhay? Siyempre, hindi. Pero kapag ginagawa po natin na patuloy na inuunawa ang kanyang salita,
Yun din salita ng Diyos ang magpapaunawa sa atin kung ano yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya't maunawaan ng bawat isa sa atin kung ano yung kalooban ng Diyos. Sinasabi po ng Roma, Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 2, na kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Ano ang kasunod? Na inyong ihandog ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos na sa inyong katampatang pagsamba. Ano po yung sinabi sa verse 2? Huwag kayong magsiayon sa takbo ng sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Anong kasunod? Upang inyong mapatunayan kung alin ang mabuti at lubos na kalooban ng Diyos. Period. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ang gabay po natin sa ating pagbubuhay. Ng mga paghamon at dumaranas ng mga pagsubok, lalo na sa panahon ngayon na marami ang nagkakasakit at mayroon na rin mga namamatay, mas lalo natin kailangang maunawaan kung anong kalooban ng Diyos. Hindi lamang sa ating mga buhay, pati ng ating sambahayan, pati ng ating mga kapitbahay. Dahil meron tayong pananagutan sa kanila. Pero sa kabila noon, yung pangatlong punto na nais natin pansinin, mula sa talatang 21 hanggang 24, matagpuan ang kaaliwan sa salita ng Diyos. Yung sinasaway ang walang galang, ang mga sinumpa na lumalayo sa iyong mga utos, ang paglibak at pagkutya sa akin ay alisin mo. Sapagkat iniingatan ko ang iyong mga patutuo. Bagamat ang mga pinuno ay umuurong, umuupong nagsasabwatan laban sa akin, ang lingkod mo'y magbubulay-bulay sa iyong mga tuntunin. Aking kasiyahan ang iyong mga patutuo, ang mga iyon ay aking tagapayo. Sa verse 21, sabi niya, kinikilala ng salmista ang tulong ng Diyos sa panganib at kagipitan sa buhay. Sa panahon tayo po'y nagigipit, panahon tayo ay parang wala nang malapitan ang salita ng Diyos. Katuwang po natin. Verse 22, naranasan ng salmista ang paglibak at pagputya ng kanyang mga kaaway, pero ang kanyang panalangin, Diyos, alisin po ito sa aking daraanan. Pag ang Diyos po ang ating nilapitan, ang salita niya ang ating pinanghawakan, meron po tayong kasiguruhan na hindi po tayo iiwan ng ating Panginoon. Kung iniingatan po natin ang kanyang mga salita, masasumpungan natin ang kanyang tulong at makakaranas tayo ng kanyang kaaliwan. Sa talatang 23, 24, ang sentrong kaisipan ng buong stansa ay pinapahayag ng salmista na ang taong sa kapangyarihan ay nagsasabwatan laban sa kanya, subalit kanyang nasumpungan. Ang tulong o kaaliwan ay nagmumula lamang sa salita ng Diyos. Tandaan po natin, sa gitna ng mga pagsubok, masasamang layunin ng mga tao sa mga lingkod ng Diyos, ang makapangyarihang lunas, ang kaaliwan o comfort na nagmumula sa kanyang salita, ang patuloy po natin mapanghahawakan. Mga kapatid, sa aking pagtatapos, tamang-tama, dumating na ating dies. Sa gitna at sa kabila ng mga hamon, sa kabila ng mga pagsubok at suliranin, kung minsan ay mga pag-uusig na nakakaharap
ng bawat isa sa atin, bukod pa nga ng ating bansa. Sa kabila ng mga nababalitaan ng iba't ibang mga karamdaman na dumadapo sa ating mga kababayan. Mahalagang kilalanin natin ang pangunahing tulong ng Biblia. Gaya ng winika ni Apostol Pablo, ang salita ng Diyos ay tabak ng Espiritu. Nakasangkapan natin upang pagtagumpayan ang sanlibutan. Ang tunay na buhay ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pagkilala at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa mabiyayang mensahe. Ngayon po ay ihanda po natin sarili sa pagdulog sa altar. May mga pasasalamat, sumapit ng kanilang mga kaarawan at mga may kahilingan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na amin na pagbulay-bulayan mula sa awit 111 talatang 17 hanggang 24 na kung saan ituturo mo sa bawat isa sa amin ng salita mo maging pangunahin at sentro ng aming mga buhay. Tulungan mo, Panginoon, na bawat isa sa amin ay patuloy na maitalaga ang sarili sa mga salita mo at sa iyon at salita sa bawat isa sa amin. Patuloy mo sangkapan ng kapangyarihan ng bawat isa sa amin na ang aming mga kilos, ang aming pananalita, ang aming mga gawa ay laging nagsasalamin ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong mga banal na salita. Alam po namin na patuloy na gumagawa ito sa buhay ng bawat isa. Marapati mo, Panginoon, ang mga nagtatalaga ng sarili sa iyong dakilang paanan. Tanggapin mo, Panginoon, at patuloy na sangkapan sila ng iyong kapangyarihan. Patuloy mong gamitin daluyan ng iyong pagpapala bawat isa sa amin. At marapati mo, Panginoon, na sa umagang ito, sila po na mayroong mga tanging pagpapasalamat, tanggapin mo ang kanilang mga pagpapasalamat. Maging ito'y sa hanap buhay na pinagkaloob mo. Maging ito'y sa dagdag na buhay na kaloob mo. Maging tiyak na panalangin tinugon. Tanggapin mo ang kanilang pagpapasalamat. Sila po na sumapit sa karawan ng kanilang pagsinang. Hindi lamang dagdag na taon ang ipagkaloob mo sa kanila, kundi taon na kanilang itinatalaga ang buhay sa puspusang paglilingkod sa iyo. Sila na pinasapit mo sa anibersaryo ng kanilang kasal. Mga Panginoon, patuloy na buklodin mo sila ng tali ng pag-ibig, una sa iyo, pangalawa sa kanilang pamilya. Maasa po kami na ang pag-ibigan sa loob ng sambahayan ay maranasan ng bawat isa. At patuloy mong ipatanggap ang iyong mayamang pagpapala, ang iyong basbas sa iyong mga anak na ito. Mga magulang, mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon, kaya ingatan. Paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa inyo.
Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang bukas at bigyan kayo ng kapayapaan. Ngayon habang kayo nabubuhay. Amen at amen. Ako po na po ang kapulungan. Ihanda natin sarili para po sa paghahandog ng Kaban ng Macedonia. Ang Kaban ng Macedonia po ay para po diyan tayo kumukuha na sa pagtulong doon sa mga na-hospital, nagkasakit, sa mga kapatid natin na nangangailangan ng tulong. At tinatawagan po ang mga usher para po sa ating paghahandog. Kaya po lahat ay tumayo. Purihin natin ang Diyos sa mabiyayang pagsamba. Maraming salamat po sa mabiyayang mensahe na aming narinig. At narito po ang aming mga kaloob at ng Diyos. Panalangin natin at palain mo maging ang aming ang lahat ng mga. Sa pangalan po ng anak ni Jesus, ito ang panalangin. Amen. Sabay-sabay po tayong banggitin ang sumampalataya. Sumampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ni Biring Maria, nagdamdam ng hirap sa katulan ni Poncio Pilato, pinako sa krus at sa 3 araw ay nabuhay mula sa mga patay. At umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumula ang paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na Iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga tangal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at buhay na walang hanggan. Siya naman.
Salamat po aming Diyos sa isang mabiyayang pagsamba na muli mong pinagpala sa amin. Dalangin namin na bago kami maghiwa-hiwalay, ay hayaan mong matanggap namin muli ang basbas at bendisyon na galing sa iyo, na kung paano mo iginawad sa mga nauna sa aming nagtiwala at sumampalataya sa iyo, ganun din ang ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Banalin mo po ang aking palad upang ang biyayang ito ay magkaroon ng kaganapan sa aming mga buhay. Mga kapatid ko, sa pangalan ng Panginoon, tanggapin niyo ngayon ang masaganang biyaya, pagpapala ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang habag at patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagkikipisan, kaaliwan, tanglaw, patnubay at kapayapaan ng banal na Espiritu, managana sa inyo, maghari sa inyo at sa akin, ngayon at magpakailanman. Amen. Mapopo muna ang kapulungan. Ngayon po tinatawagan ng ating kapatid na siya po ay palis muli. Ating kapatid. Tinutukoy po si Rab Joseph Siranya. Siya po ay sasakay ng barko sa Miyerkules, January 27, puntang Africa. Panalahin po natin siya. Dakila't mapagpalang Diyos, salamat po sa biyayang buhay, kabuhayan, hanap buhay na ipinagkaloob mo sa aming kapatid na ito. Nga Panginoon, sa kanyang pag-alis sa darating ng Miyerkules, ang iyong pag-iingat, ang patuloy na igawad mo sa kanya, mula sa sakyang mula rito papunta sa kanyang final destination, Panginoon. Ang iyong pag-iingat ay igawad mo sa kanya at ipatanggap mo ang iyong mayamang basbas sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod. Welcome po na isang malugod na pagbati sa pagtanggap ng mga panauhin. Welcome po ng ating D.S. Dakila Cruz. Salamat po, Pastor, sa pagdala po. Schedule for the month of January 2021. Sunday morning, ang ating tagapagsalita ay ang ating Pastor Cirilo Juan at ang presider po, ang tagapaglingkod Roger Cabasag. Sa 28 midweek, ang ating tagapagsalita ay Predicador Obi Eusebio at ang ating namang presider ay si Bong Quadrat. Sa 31, Sunday morning, ang ating tagapagsalita ay Predicadora Coral Licerio. Ang ating presider naman po ay si Predicadora Joe Navarro. January birthdays: 23, Marcial Mungaya. 24, Don Leserio. Raul Tamayo, Glacy Dulay Luna. 25, Luz Castro. 27, Yamin Sapi. 28, Pastor Cirilo Juan. Pastor, happy birthday. 30, Godi Batalier. Flowers Donor: Stephen Kiel Stusi, Joan Pacifico at Linda Garon. Announcement: our midweek noong January 21, 2021 ay ang bilang po ay 16. Ngayon po, church attendance ay 72. Awit resolusyonal po.